Inusisa ang mga taga-Agricultural Department sa Senado kaugnay ng hindi pa na ipapamahagi mga bakuna kontra rabies. Nakatutok si Mav Gonzalez. Batang pumanaw dahil sa rabies. Pila ng mga gustong magpaturo kontra dyan sa San Lazaro Hospital at mga bakat baboy na nagka-rabies din sa ilang probinsya. Sa gitna ng mga ulat na yan kamakailan at pangangailangan sa rabies control, sinermona ng Senate Committee on Agriculture ang Department of Agriculture. 10 milyong pisong halaga kasi ng anti-rabies vaccine ang hindi pa napapamigay sa mga lokal na pamahalaan. Anti-rabies, how do you divide it all over the Philippines? Depende po sa kung alin po yung mga areas po na may matataas na cases. Doon po natin sila ibibigay po. Nag-umpisa na kayo? For now po, wala pa po. Hindi Kailan pa po. Kayo mag-uumpisa? Once po na ma-procure na po kasi... Kailan yun? We are waiting po, ma'am, sa... Wala pa pong na-advise sa amin. Kahit sila nalilito na rin di ba? Hindi na nila alam. So, ganon ka hindi effective yung ating sistema. Hindi nga natin kayo nga mismo hindi niyo alam sinong lalapitan ninyo. Ayon sa DA, ilang taon din silang hindi nakatanggap ng pondo para sa anti-rabies vaccine at ngayon lang ulit magsisimula. The Philippines is in fact ranked 6th among countries with the highest rabies incidence in the world. Naungkat din tuloy ang pagdami ng mga galang aso't pusa na ayon sa komite ay umabot na sa 13 milyon noong 2022. Stray animals are mainly a human health hazard because of the spread of diseases such as rabies, leptospirosis, and other parasites. Dumarami rin aniya ang mga pinapatay na lang sa mga pound. Pero tanong ng mga animal rights activists, hindi ba dapat pagkakapon ang prioridad? Is it more expensive to do that versus just kapon? What happens is there are more stray animals than ever before. So we have to question the validity of this practice. Damihan nyo yung kapon and ligate kasi that will stop the stray dogs. Yung rabies, the local government can take care of that. Mura lang yung rabies. Ang mahal yung kapon and ligate. And that is population control. Kaya mababawasan yung stray dogs and cats. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nangunguna pa rin po sa ratings ang GMA Network na sunod-sunod ang pagkilala, mapa-telebisyon, radyo at digital platform. Ang online ad revenue na nga ng GMA, mahigit 70% ang itinaas kumpara sa sinundang taon. At nakatutok si JP Soriano. Sa annual stockholders meeting ng GMA Network, ibinahagi ni GMA Network President and CEO Gilberto Duavic Jr. ang patuloy na pangunguna sa ratings ng Kapuso Network. Sa kabuuan ng 2023, 29 sa 30 top programs nationwide ay mula sa GMA. Our main channel, GMA, continued to rank first, while GTV ranked third among all TV channels nationwide. I am pleased to share that 29 out of the top 30 programs across urban and total Philippines were from GMA, with 24 Oras and Kapuso Mo Jessica Soho topping the list of programs. Nananatili ring number 1 sa radyo sa Mega Manila ang Super Radio DZBB at Barangay LS. Nanguna rin ang ilan sa mga local radio stations ng GMA sa mga probinsya. Naabot naman ng GMA Regional TV ang 25 milyong manonood. Patuloy namang mas pinalalakas at pinalalawak pa ng GMA Network ang presence sa digital space. In line with shifting viewer habits, we launched Kapuso Stream in 2023 as a platform to live stream our programs in high definition across multiple internet-enabled devices, complementing our pervasive terrestrial TV reach. Dahil sa mga exclusive at original digital content na ginagawa ng GMA, bukod pa sa mga ipinapalabas sa telebisyon, mas dumami pa ang mga nag-subscribe sa mga social media platforms ng GMA. Patunay nito, tumaas ang digital online ad revenue ng GMA ng 72% year-on-year. Our collective efforts were fruitful. We closed the year with 45.2 billion video views
across our social media channels. Our social media subscribers and followers climbed to 345.6 million, and our GMA mobile app downloads reached 3.86 million at year-end. Nitong 2023, bumalik din sa paggawa ng pelikula ang GMA Network tulad ng 2023 MMFF at MIFF Best Picture winning film na Firefly. We have 5 network productions slated for release in 2024 and early 2025, including 2 already optioned for OTT distribution by a major global streaming service, with 4 more films in the pipeline for co-production in 2024. Big year din ang 2023 at unang bahagi ng 2024 dahil sa iba't ibang collaborations ng GMA sa iba't ibang content producers para sa mga dekalidad na palabas gaya sa YouTube at ABS-CBN. The collaboration between GMA and ABS-CBN with respect to the airing of It's Showtime was actually preceded by a number of other partnerships, all of which have been very smooth, been characterized by reasonableness, and have benefited all the parties. Having said that, there is no reason not to assume that there may be future collaborations or partnerships in the future. Na-elect naman muli ang Board of Directors ng GMA sa pangunguna ni GMA Chairman Attorney Felipe L. Gozon, President and CEO Gilberto Duavit Jr., Chairman of the Executive Committee Joel Jimenez, Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Judith Duavit Vasquez, Laura Westfall, at sina former Chief Justice Artemio Panganiban at Jaime Laya bilang Independent Directors. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Pumalag pa pero sa huli naaresto rin ang 2 sangkot umano sa modus na rentangay. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Mabilis na nasabat ng mga operatiba ng Highway Patrol Group NCR sa area ng Santa Rosa, Laguna ang SUV kung saan nakasakay ang subject ng police operation. Kunin nyo na ito sa kampo. Pero ang pag-aresto sa babaeng nasa passenger seat na wanted dahil sa pagkakasangkot umano sa rentangay, pahirapan. April what? Sir, by the way lang, hindi ko basta isusurrender ng basta-basta. Oh, ganito. Oh. Sir, legally. Pag hindi mo yan, kasama kita. Kasama kita. Pakitawagan si attorney. May karapatan kang manahimik, may karapatan kang gumawa ng abogado. Inaaresto ka namin sa kasong karnapi. Sige, sumama ka. Tinatanong ko sa kanina pa ako nagsasabi sa'yo, may warrant ka kita ha? May warrant ka nga. Huwag kang makulit. Naisama rin kalaunan ng suspect. Sunod na dinakip ang kanya umanong kasabwat na babae rin. Mag-pretend na mag-uupa ng sasakyan, tapos mawawala, tatakayin dahil ibebenta. Iba-ibang probinsya, from yung isa sa Laguna, yung isa sa Cavite, pero isang grupo. Ang huling sasakyan na tinangay raw ng mga suspect, isang mid-size SUV na ngayon pinaniniwala ang naibiyakin na raw sa Visayas o Mindanao. Yung encumbered na CR, mapapalitan ng hindi na encumbered. Natatransfer doon sa ano. Meron doon mga LTO na district office na nasa watchlist namin. Ang unang dinakip na kapagpiyansa na naiwan sa kulungan ng kanyang kasabwat. Ayon sa kanya, kinasangkapan lang siya ng kaibigan para maisakatuparan ng krimen. Nagamit po yung pangalan ko sa pag-inquire po nung online na pagrenta po niya sa may-ari. Mistulang nilaglag niya na ito dahil wala naman daw talaga siyang alam sa pangyayari. Nung una po, hindi ko po alam na nagre-renta siya tapos may mga modus na nangyayari. Okay. Pero nung nagkakasama na po kami, alam ko na po yung ginagawa po niya. Ano masasabi mo? Ikaw ang naiwan dyan? Naiinis po ako kasi siya nakauwi na. Inaasikaso naman niya kaso inaantay ko po siya. Ngayon po, baka makauwi na po ako. Patuloy namin sinusubok na makuna ng panig ang isa pang suspect. Nanawagan uli ako doon sa mga may negosyo na rent-a-car. Talagang kung maaari, maglagay ng 2 o 3 GPS para yung talagang kayo lang nakakaalam. Para kung sakaling tumawid ng
doon, malapit sa may dagat, mag-aalarm agad. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Lilimitahan ng COMELEC ang substitution para sa mga kandidato sa eleksyon 2025 at isasabay na ang deadline nito sa huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Hindi bago ang konsepto sa eleksyon na kung tawagin ay placeholder, kung saan ang isang nag-file ng Certificate of Candidacy ay magwi-withdraw at papalitan ng isang kapartido na nagpahuli sa pagdedeklara. Ito ngayon ang gustong limitahan ng COMELEC para sa darating na eleksyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, inaprobahan ng COMELEC and Bank ang panukala niyang isabay ang deadline para sa withdrawal at substitution sa huling araw ng filing ng candidacy. Sa mga nagdaang eleksyon kasi, binibigyan ng mas mahabang panahon ang pagpapalit ng mga kandidato. Para hindi nalilinlang ang sambayanan. Kung talagang nagnanais ka na magbigay ng iyong serbisyo sa publiko, hindi po ba mas maganda kung talagang desidido ka, ilatag mo na kaagad, mag-file ka na kaagad ng kandidatura. Matatandang isa sa mga nag-withdraw ng kandidatura noong 2016 elections, si Martin Dino. Makalipas ang mahigit sa buwan, naghain ng kandidatura si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang substitute ni Dino. Pumalit naman sa kanya bilang kandidato sa pagka-mayor ng Davao City ang kanyang anak na si Sara Duterte. Sa 2025 elections, papayagan na lamang ang substitution para sa nag-withdraw na kandidato hanggang October 8 na siya ring huling araw para sa filing ng Certificate of Candidacy. Pero pwede pa rin namang mag-substitute kung sakaling namatay o na-disqualify yung kandidato. Pero pwede pa rin magkaroon ng substitution kung ang reason ay dahil namatay yung kandidato o dahil na-disqualify ang kandidato, basta yung papalit ay parehas ang family name at belonging to the same political parties. Ilalabas daw ng COMELEC ang resolusyon kaugnay sa bagong polisiya sa substitution sa susunod na linggo. Makabubuti raw ito dahil mas mapapaaga ang paggawa ng listahan ng mga opisyal na kandidato. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Sina Bea Alonzo at Jean Garcia ang ipapasyal natin sa seafood capital ng bansa para sa ating summer saya sa probinsya. Ano kaya mga putahero ang kanilang titikman? Tour guide po natin si Kim Salinas ng GMA Regional TV1 Western Visayas. Food, destination, culture, and faith. Ilan lang ito sa maipagmamalaki ng Roxas City. Kaya ngayong araw, tara na at samahan niyo akong libutin ang buong Roxas City at alamin kung bakit tinaguriang itong Seafood Capital of the Philippines. Tara mga kapuso, let's go! Dito sa People's Park, nakakatakam ang seafoods. Ang 7 kilometro haba ng Baybay Beach ay perfect para mag-family banding sa mga kapisnon, mag-enjoy sa mga water sports activities, and of course, kumain sa mga nakahilerang restaurants dito sa Baybay. Mula sa hipon, sugpo, bangus, pusit at alimango, seafood craving satisfied. Let's try it mga kapuso. Makakasama natin ang cast ng Widow's War. Let's welcome Jean Garcia and of course, the one and only Bea Alonzo mga kapuso. Actually, masarap. Parang buttery, very meaty. And matamis. Masarap siya, masarap. Parang hipon pa lang, panalo na. Eh, ang dami nito, may crabs pa, pusit. Alam nyo rin ba na may isang aktibidad kada taon dito sa Capiz kung saan sandamakmak na seafood sa mesa at may pabuffet pa? Isa ito sa highlights ng Kapistahan Festival, ang Surambao Seafood Feast. Pero ano kaya ang sikreto sa masasarap na seafood ng Capiz? The taste of our seafood na medyo matamis-tamis. So you don't need so much na mga sauces to taste the seafood as it is. When you just cook it, grill it, and then steam it, the taste is really good. Binibigyang halaga din ng mga Kapisnon ang kanilang kultura at tradisyon. Ngayon, ating sasayawin ang isa sa mga original na folk dances ng Capiz, ang Inalimango.
o isang sayaw na nagpapakita ng mga galaw ng alimango. Mga performances na hitik talaga sa kultura ng Capiz. And of course, makakasama natin ngayon ang dalawa pang cast ng Widows War, si Zeric Gonzalez and Rafael Rosel. Welcome dito sa Rojas City, Capiz. Ready na ba tayo to try yung folk dance? Share naman dyan! Let's go! Woo! Siya sa mga original dance, very traditional. Kasi ngayon, di ba? Para naman sa ating last destination, ang Shrine of the Sacred Heart of Jesus na itinayo sa tuktok ng isang bundok. Malayo pa lang, tanaw mo na ang malahiganting imahe ni Jesus. Pagdating mo sa tuktok, for sure, worth it ang pagod sa pag-akyat. Maa-amaze ka talaga sa taas ng imahe na umaabot ng 132 feet. Kung may Christ the Redeemer sa Rio de Janeiro sa Brazil, meron ding Shrine of the Sacred Heart of Jesus dito sa Tumandukil sa Rojas City. Ang inspirasyon sa likod ng pagpapatayo ng malahiganting imahe ni Jesus ay nanggaling sa isang pagitain. This was through a vision of Kuya Dandy Ong in 1995. In 1990, na milagroan ang kanilang pamilya. Yung younger sister niya na si Haya sa rare kidney disease. That is why sa huli ang ila pamilya nagpatindog sa nagpatayo sa malaking image ng Mahal na Birhen Maria sa Agdalin. Perfect ang lugar kung gusto mong mag-take a break sa busy life. Perfect ito para sa mga gustong manalangin at mag-reflect. Rojas City, busog ka sa pagkain, destinasyon at sa iyong pananampalataya. Kaya tara na sa Rojas City, Capiz, Kim Salinas para sa 24 oras summer saya sa probinsya. Pinaiimbestigahan na rin ng Justice Department sa NBI ang umano'y pagkakaroon ng recording ng usapan at opisyal ng Chinese Embassy ng AFP Westcom kaugnay ng Ayungin Shoal. May ganyang hakbang na rin isinusulong sa Senado. Nakatutok si Mav Gonzalez. China lang naman ang may sabi na may recording ito ng umano'y pag-uusap ng isa nitong opisyal at isang opisyal ng AFP Westcom ukol sa umano'y new model ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Pero gusto na rin paimbestigahan ni Senador Francis Tolentino kung nagkaroon ng wiretapping. Yan ay kahit ayon sa senador, pwede namang mapeke ang audio recording at ang napaulat pang transcript nito. Kung peke, walang wiretapping. Wala itong acknowledgement na nagkaroon nga talaga ng pag-uusap na merong new model. Because that's extraneous. So sa akin, nagkaroon ba talaga ng pagtitape? Pero kung totoo, saad ng kanyang Senate Resolution No. 1023, dapat mag-sorry ang gobyerno ng China at ipa-waive ang diplomatic immunity ng kanilang opisyal para mapanagot lalo't krimen ang wiretapping sa bansa. Dagdag niya, pwede ring i-expel o paalisin ng bansa ang mga tauhan ng Chinese Embassy at ituring na persona non grata ang Chinese diplomat na nag-wiretap. Pwede rin aniyang pauwiin ang ambassador ng Pilipinas na nakatalaga sa China. Sa pagdinig ng Senado sa Martes, iimbitahan ang mga kinatawa ng Defense at Foreign Affairs Departments, pati National Intelligence Coordinating Agency at Chinese Embassy sa Pilipinas. Hindi sila pwedeng makumpel, but because this involves a violation of Philippine laws, palagay ko dapat umattend sila. Ipauubayan naman niya sa komite kung may dapat imbitahin sa AFP Westcom. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Chinese Embassy. Sa gitna naman ng tensyon sa West Philippine Sea, sabi ng Philippine Embassy sa Beijing, we would also sometimes get hate emails po from unnamed Chinese citizens. How are you being treated there by the Chinese officials? Madalas po kaming magkaroon ng meeting sa kanila. All of my engagements naman po are, they all have been professional and cordial. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Work-life balance at mataas na sahod? Sa Austria raw, mayroon yan. At good news dahil mas mapapadali na umano ang pag-a-apply ng trabaho roon dahil sa kasunduan nito sa Pilipinas para sa mga skilled workers. Nakatutok si Dano Tingkung. Bit-bit ang 8 taong experience bilang nurse sa Saudi Arabia, muling mag-a-abroad si Lynn Joy. Pero higit sa kita,
hanap na niya ang work-life balance na meron daw sa inaplayang Austria. In my previous job po, though I'm very thankful, 12 hours duty per day and sometimes 12 days straight po akong nag-duty. Pero sa Austria, they prioritize po the well-being of every person. Tanggap na siya at mukhang marami pang makakasabay na Pilipino dahil sa agresibong hiring ng Austria sa mga Pinoy. Mula mahigit 124,000 pesos ang katumbas ng sahod doon ng skilled workers. Hanggang mahigit 370,000 pesos pa nga kung IT professional o engineer. Pwede pang maging permanent resident at magka-access sa healthcare at ibang social services doon. Pati mga kaanak pwedeng magkatrabaho roon. There's a strong need for nurses, geriatric nurses, nursing assistants, as well as information technology workers and construction workers, care workers, health professionals, and legal, social, cultural, and related associate professionals. The level of education and overall work ethic of Filipino professionals are evidently very high, which is why they are particularly sought after by Austrian employers. Pilipinas ang unang bansa na nagkaroon ng kasunduan sa Austria para sa mas malinaw na mga patakaran sa pagkuha at pagprotekta sa mga skilled workers. Niratipikahan na yan ng Pangulo. We are a very high developed economy in Austria, but we are facing another problem. We have a shortage of labor, and that's the reason and the way why we set up this memorandum of understanding in October. What will unfold in the coming days are further talks in terms of the process. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Usapang Kath din tayo. Nagpaalala si Alden Richards kaugnay ng ilang tweets na kumakalat tungkol sa kanila ni Catherine Bernardo. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Maraming kinilig na fans sa muling pagkikita ni Asia's multimedia star Alden Richards at kapamilya star Catherine Bernardo sa Box Office Entertainment Awards, kung saan hinirang sila bilang box office king and queen. Sa isang viral video, makikita pa si Alden na inaalalayan si Catherine sa stage. Nang tanungin namin si Alden, matipid ang sagot ng Sparkle star. Okay naman, syempre, parang ako muna tapos siya yung sumunod. Hanggat maaari, ayaw na raw munang magsalita ni Alden dahil mas gusto raw niyang personal and private ang tungkol sa kanila ni Catherine. Kaya nagbabala rin si Alden sa mga kumakalat na fake tweets na patungkol kay Catherine at dati nitong relasyon gamit ang kanyang pangalan. Kahit kailan po hindi po ako mag-comment ng kahit anong defamatory words to someone na hindi ko naman masyadong nakakasama at wala naman akong karapatan na manghusga sa taong tinutukoy dun sa mga fake tweets na kumakalat. Huwag daw agad paniwalaan ang lahat ng nababasa sa social media. Ingat lang po tayo sa fake news dahil ang social media po pugad ng fake news. So not until yung mga official accounts po ng mga artista ang nag-post ng mga tweets na kumakalat di umano, wag po natin agad paniwalaan at mag-fact check po muna tayo bago tayo mag-call out ng judgment. Inalay naman ni Alden ang natanggap na bagong parangal sa kanyang pumanaw na ina na natanggap niya noong mismong Mother's Day. Everything that I do naman is for her. This is for my mom. Alam naman niya yun. Alam nang nakakarami yun. And syempre ang mensahe ko lang din talaga to everyone is never take our parents for granted, most especially our mothers. Kasi one way or another, you'll never know when will be the last time you'll be with them. So make the most out of it. Isa pang biggest blessing daw ni Alden ngayong taon ay ang mapabilang sa kapuso biggest family drama of 2024 na Pulang Araw. Sa nauna naming interview sa kanyang Pulang Araw co-star na si Barbie Forteza, nagpasalamat siya sa suportang natatanggap mula kay Alden. Si Alden naman, grateful din na muling nakatrabaho si Barbie. Yung Barbie na kasama ko noon, ganun pa rin siya. Mas magaling lang ngayon. Mas maraming drama dahil magkapatid kami. At ang maganda kasi we bring out the best in each other. Actually, hindi lang kaming dalawa. Lahat naman ng cast ng buong Pulang Araw. Makakasama rin nila sa serye sina Sanya Lopez at David Licauco. Masaya yung set namin.
maganda yung storya namin at malapit nyo na pong mapanood to mga kapuso. So abangan nyo po. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Adaliano. Miss Vicky, Miss Pia, Emil. Thanks, Iya. Salamat, Iya. At yan po ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.